So yun, okay, KJX, medyo tawag dito, uwi ko lang galing trabaho, tumiga ako. Tapos sabay aralin natin ang storya, no? Okay. Ang history pala, sorry, no? So check lang natin ngayon kasi medyo talagang ang BTC ay nag-drop, no, mga kapatid, nag-ayon doon sa ginuhitan natin, 'di ba? Kung kayo ay aking solid na followers at laging sumusubaybay sa ating video at pinakita ko tong 1 week time frame noon pa, no? Noon pa, mga kapatid, no? So yan. So ito yung sinasabi natin na once ma-break sa 1 week time frame, ayan So babagsak. So okay tayo doon, no? Kung tinitingnan ko dito sa area na to, this is the next leg na pwede niyang i-break or pwede siyang mag-bounce, no? Kung ako naman magkakaroon ako ng short position ay long position, hindi sa ngayon, okay? Hindi sa ngayon. Ang gagawin ko dyan, mga kapatid, ay hihintayin ko yung 77, okay? 77, 700. Okay? 77,700 and syempre, ang cut loss natin ay napakaikli lang. Nandiyan tayo sa 74,700. So, kung ako'y magti-trade, pero gusto ko makita yung 1 week. Okay? 1 week or punta tayo sa monthly candle. Okay. Sa monthly candle, kung mapapansin natin, this is the bull market last 2021. Kung mapapansin natin, eto siya. So, ito yung pinaka-bull, November 1. Okay? So, nag-start na November 1 pero biglang lumipad siya ng 69,000 US dollar at alam natin yan lahat. Okay? Pero, kukuha pa ba ng isang all-time CBTC, mga kapatid, or hindi na? Diba? So, meron yan. So, kung mapapansin nyo tong area na to, no? Comparison, parehas sila dito sa area na to. Okay? So, kung titingnan nyo, itong area na to from 63,800 to 29,000 or 30,000. 63,000 to 30,000 is 33,000 ang dinrop. Okay? So, ngayon, dito, sa area na to, lumipad siya ng 108, bumagsak siya ng 78. So, kung titignan natin, halos same silang dalawa. So, ngayon, dito naman sa pinaka-bull run, no? Yung pinaka-head na, pinaka-all-time high is 126 to, sabihin na nating 80. So, sabihin na nating 80 ang binagsak nito. So, ilan na yon, mga kapatid? I think is 46, no? Ang binagsak na ni BTC. For me, yung 46 na yan is baka, no? Baka hindi na mag-bounce, no? Pero, syempre, tulad ng sinabi natin, no? Itong area na to, pwede kasi maglaro. Hindi naman kasi mangyayari dyan is tuloy-tuloy na babae, di ba? Pwedeng maglaro pa rin. So, pwedeng umangat and then pwedeng biglang bumagsak na. Di ba? So, parang ito, yung nangyari dito. Kung titingnan natin, ha? So, umuha ng all-time and then bumaba. Okay? Tapos, sabay biglang pagkababa dito sa area na to, ng 53, umangat pa ng 59. Tapos bigyan nag-drop. Ganun din naman yung dito sa area na to. So, hindi lahat pababa. So, ito na yun. Ganun na ganun din siya. Kung titignan nyo, ha. Yung red candle na yun is ito yun, no? Yan, no? Red candle. And then, nagkaroon ng red candle ulit na mahaba. Ayan na yun. So, pwede nga mangyari. Ito yung area na to at ito. Diba? Pwedeng yan. Or pwedeng ito na. So, ano yung confirmation na gusto ko pang makita dito? Sa 1 week time frame, gusto ko makitang mabasag si 77,700. Tulad ng sinabi ko, sayang, di ba? Nakita nyo, nag-short position na ako ng 95. Pero ang nangyari kasi doon, nag-TP ako dahil happy ako. Okay? So ngayon, kung titingnan natin to, ihintayin ko ang 77. So far, no, ihintayin ko siya. And doon ako mag-trade. So, sa 1 hour time frame naman, kung titingnan natin, wala akong pwedeng pasukan dito, kundi dapat itong area na to. Siyempre, dahil ngayon lang tayo pumunta, hindi ko nakita yan. Okay? So, next, yan yung sa BTC, ha.
So, dito naman sa Ethereum, grabe naman, happy profit sa mga nanood, okay? So, nanood dito, I think is 40 lang nung bago ko shinare to sa Facebook. So, sa 40 na nanood, congratulations. Okay, congratulations sa 40 na nanood. Okay, so ganun din dito sa area na to, nag-bounce siya. Pero, ano pa rin tayo for me, nasa bearish pattern na kasi ako talaga no? So, hihintayin ko kung ano yung possible na pwedeng mangyari dito. Again, nagbigay ako sa inyo sa Facebook natin kung ano yung buying area ko doon kay Ethereum. Okay? So, tingnan natin yung buying area ko kay Ethereum para at least alam ninyo mga kapatid. Okay? Meron akong pinost dyan. So, nga pala, ingat kayo sa mga bagong token na lumalabas Yung manok, yung bear, no? So, ingat lang. Pakita ko lang sa inyo, mga kapatid ko. May plano ka, nasan na yung... So, pinost ko to ang Ethereum nasa taas pa So, ko lang makita nyo. Saan na yun? Ayun, okay yan. So, ito yung aking Ethereum. Siyempre, hindi pa yung financial, no? So, ang buy zone ko dito is 2,600 to 2,200 spot, okay? And then, mag-DCA ako sa 2,1 to 1,500 once na bumagsak pa. So, again, minsan, ang ginagawa natin dyan is barya lang muna dito sa area na to at dito ako high margin na sa DCA. Okay? So, yun lang AGX. Sa mga wala pang BitGet account dyan, pasok lang kayo sa description natin. Nandiyan dyan sa description ang ating link and saludo sa inyong lahat mga kapatid. So far, wala akong TA ngayon. Okay? May TA ako for BTC and sa Ethereum, tinitingnan ko muna sila. Sabi ko, 2,600. Again, kung mag-future kayo dyan, 2,600, long position, babaan nyo leverage times 10 or times 15, saluhin ng 2.2, saluhin ng 2.1, saluhin ng 1.5. So, ganun talaga kasi nag-future ka or cut loss. Okay? Saludo sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat.